ng agency ang passport mo, ito ang dapat mong gawin. Isa sa pinaka-common na tanong sa comment section, hawak ba ng agency ang passport mo? Ano ba yung dapat mong gawin? Bakit nasa agency ba yung passport ko? Pwede ba nila itong hindi ibalik kung nag-back out ako? Sasabihin nila ibabalik lang kapag nabayaran ko yung nagastos nila? Legal ba yan? So ngayon, i-breakdown natin ng malinaw para mas maintindihan ng lahat ang rights nila. Hello mga karikad! Welcome back sa ating Informational Hub, Jen here. Sa video na ito, sasagutin natin yung mga common questions ng viewers tungkol sa passport at recruitment agencies. Ang passport ay isa sa pinaka-importanting dokumento kapag mag-a-apply ka abroad. Kaya natural lang na maraming tanong at confusion tungkol dito, lalo na kung nasa agency ito habang inaayos ang application mo. Kaya ngayon, papaliwanag natin ano ang legal na dapat, ano ang hindi tama, at ano ang dapat mong gawin kung may issue na. Disclaimer, sa video na ito ay para sa informational at educational purposes lamang at hindi ito legal advice or official instruction mula sa anumang government agency. Ang Recruit PH ay hindi po recruitment agency at hindi po affiliated sa Department of Migrant Workers, Philippine Overseas Employment Administration or anumang government institution. Ang layunin ng content ito ay magbigay ng general awareness based sa publicly available information. Bakit nga ba laganap ang issue na ito? Sa proseso ng pag-a-apply abroad, maraming documents ang dumadaan sa recruitment agencies. Kasama dito ang medical examinations, contract processing, training requirements, deployment preparation. Dahil dito, nagkakaroon ng confusion sa ibang applicants kung bakit nasa agency ang passport at hanggang kailan ito pwedeng hawakan. Legal na basihan. Ayon sa guidelines ng Department of Migrant Workers at dating Philippine Overseas Employment Administration, ang passport ay personal document ng aplikante. Hindi ito dapat i-retain ng agency nang walang valid legal purpose. At hindi ito dapat gamitin bilang collateral o pang-pressure para sa bayarin. Ito ay nakaangkla rin sa Republic Act No. 8042 na nagpoprotekta sa karapatan ng migrant workers laban sa abusive recruitment practices. Sa ilalim ng batas na ito, pinagbabawal ang withholding or denying travel documents from applicants for monetary or financial considerations. Bakit nga bang nangyayari ito sa realidad? Sa totoong sitwasyon guys, may mga recruitment agencies na gumagastos sa proseso tulad ng medical exams, documentation fees, training costs. Kaya minsan kapag nag-back out ang applicant, nagkakaroon ng usapan tungkol sa reimbursement. Pero mahalagang linawin natin guys na ang financial obligation ay hiwalay sa passport. Hindi pwedeng gawing leverage ang passport para makasingil. Ito naman yung mga common situations. Nag-back out sa application. May sinasabing nagastos ang agency. Hindi agad na-release ang passport. Natatakot magreklamo dahil baka ma-blacklist. Dito nagkakaroon ng confusion. Kaya importante na alam mong mga tamang proseso at karapatan mo bilang aplikante. Legal versus illegal. Legal. Humingi ng breakdown ng gastos. Mag-request ng documented expenses, formal demand for payment through proper process. Ang hindi naman legal, pag-hold ng passport para pilitin ang pagbayad. Pag-refuse ibalik ang passport nang walang legal basis. Threats tulad ng blacklist nang walang official order. Ano bang dapat gawin? Kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, ito yung mga practical steps. Una, mag-request ng maayos at written i-request ang release ng passport mo. Second, humingi ng breakdown ng gastos, dapat malinaw at documented ang lahat ng sinisingil. Third, isave ang lahat ng proof, chats, receipts, agreements, and lahat po ng records. Lumapit sa tamang ahensya. Pwede kang mag-report sa Department of Migrant Workers kung may issue sa passport retention. Importante maintindihan nyo ito mga kariko dahil hindi lahat ng conflict ay agad black and white. May legitimate expenses pero may boundaries din ang agencies. Kaya ang key dito ay transparency, documentation at tamang proseso. Huwag din basta-basta matatakot. Pero huwag din basta-basta pumayag na hindi malinaw. And lastly mga karikod, kung may actual kang problema sa agency or passport mo, mas mainam pa rin na dumiretso ka na sa Department of Migrant Workers or sa authorized government office na tumutulong talaga sa OFWs. Doon makakuha ka talaga ng official at case-specific assistance. Ang online content ay guide lang, hindi po kapalit ng official process. Kaya mga karikod, kung may natutunan ka sa video na ito, i-share mo para mas marami pang ma-inform at kung may tanong ka pa, just comment below. Baka masagot namin yan sa susunod naming content.